Ayan po, next, number one na po tayo. Number one, pa-comment po na answers natin. Medyo makulimlim na naman dito sa amin, guys. So, sana hindi mawala yung internet or hindi mag-brown out. Taga ano po, originally taga Bulinaw ako, Bulinaw, Pangasinan, pero dito na po ako nakatira sa North Cotabato. Nasa Mindanao na po ako. Pero taga ano talaga ako, taga Bulinaw, Bulinaw, Pangasinan. Ayan, pa-comment po na answers natin, pa-comment po. Antayin natin yung iba guys ha, okay lang. Kasi parang hindi pa nila alam, hindi pa nag-notif siguro sa kanila. Ayan. Pangasinan din me. Ayan, si Ma'am Rochi, Pangasinan. Hello po sa mga taga Pangasinan. So, taga Pangasinan Ak. Pa-comment po na answers natin. Ayan, pa-comment po na answers natin. Huwag kayong mahiyang mag-comment guys, yung kasi ng answer nyo. Kasi yung mga bashers dito, yung mga nangaaway, binaban ko yan. Binaban ko, so huwag kayong mahiyang mag-answer, okay? Alam ko yung iba dito nahihiyang mag-answer kasi natatakot silang ano eh, ma-bash ng iba. Okay, number one. During a discussion, a bright student asked the teacher a challenging question that the teacher is unable to answer. How should the teacher handle the situation? So, hindi niya alam yung sagot doon sa question ng student niya, guys. A. Admit honestly that she does not know the answer. B. Attempt to answer the question as best as she can. C. Ask the student to research the question and share the findings with the class. D. Commit to researching the question and providing an answer in the next session. So guys, tanggalin na natin si letter B. Attempt to answer the question as best as she can. So ano yun, maggawa-gawa ka na lang, mag-invento ka na lang ng answer. so, so ano, parang ganto, no? Kung, yung answer dyan is ganto, ganyan, bla bla bla, let me educate you. Ganon-ganon ka pa. Pero mali naman yung pinagsasabi mo. So mali yung letter B. Yung letter C, ask the student to research the question. So ikaw na lang gumawa yan. Assignment mo na yan. Mali din, letter C. So, letter D, mali din yung letter D kasi commit to researching the question and providing an answer in the next session. So, answer natin dito, letter A. Bakit si letter A? Actually, guys, tama din naman si letter D. Tama yung dalawa, letter A at saka letter D. Pero, ang sagot kasi natin dito, anong unang sasabihin natin sa student? Siyempre, to tell them honestly, 'di ba? Dapat honest tayo na sa na hindi natin alam talaga yung answer. So i-admit muna natin na hindi natin alam yung answer bago natin sabihin na i-research natin yung answer doon at i-provide natin yun sa next session. Ayan. So dito, letter A po ang tamang sagot. Okay, next question po tayo, number 2. Ay, bakit ano? Edit ko lang to guys. A, 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 D, 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 C, C, C. Ayan, A, A, A. Ano pa guys? Letter B, ayaw nyo ba? Okay, number 2. Pa-comment na answers natin. Number 2. A research study revealed that students from urban areas perform better than those from rural areas due to the availability of resources, exposure opportunities, and technological advantages.
Supported by a higher GNP and in the industrialization, the analysis of this finding impacts which demographic variable? It's either letter A or letter D. So tanggal na dyan, guys. Ay, it's either letter A or letter C pala. It's either letter A or letter C. So tanggal na dyan si letter B, exposure to media. Bakit tanggal si letter B, guys? Tanggal si letter B. At saka si letter D. Kasi wala naman connect yan, guys, si media. Tapos si letter D, hindi rin yan yung main point kasi dito sa question dito. Ang keyword po kasi natin, availability of resources, exposure opportunities, at saka technological advantages. Guys, ang tamang sagot po dito, it's, bakit hindi nilagay yung tamang sagot? Wait lang po. It's letter C. Ayan, letter C po. Kasi guys, hindi naman lahat ng nasa rural areas ay wala na silang resources, wala na silang opportunities, at saka wala na silang technological advantages. Kasi 'di ba sa rural areas guys, sa mga probinsya ganyan, 'di ba meron namang internet? So hindi lang naka-base talaga sa geographic setting 'to. Okay? Ayan po. Kasi yung question kasi in-emphasize niya yung disparities in resources, opportunities at saka technology, which are direct consequences of socio-economic inequalities. Hindi, regardless of whether the area is urban or rural po. Okay? So, ang answer natin dito sa number 2 ay letter C, socio-economic status. Okay, next question po, number 3. Number 3. Ay, bakit nasa yung number 3? Ayan, ayan po. Okay, ayan, number 3. D, 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 D. Ayan, D kasi pinakamahaba daw. Okay, number 3. Teacher Carla, a special education teacher working with students with behavioral challenges, found one of her pupils causing a disturbance in the classroom. Frustrated by the situation, she threw an eraser at the pupil, hitting them in the forehead. Do you believe that teacher Carla's response was appropriate for handling that student's behavior? Ang taas niya. Diretso na tayo, guys. It's letter D. Ayan. No, because a more suitable approach could have been used to manage the behavior. Yung letter A, mali yan. Yes. At saka yung letter C. Yung letter B naman, no, because her reaction was driven by anger. Ang shallow, ang babaw. So, ito, guys, yung ang tawag dito, yung teacher Carlos kasi yung response niya violates the principles of Republic Act 760 7610, yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at saka Discrimination Act, at saka yung Department of Education na yung DepEd Order 40S 2012, yung Child Protection Policy, 'di ba? So ito guys, yung specific acts that are considered violations. Hindi na katulad dati, kung naabutan nyo dati kasi 'di ba, pag binabato tayo ng mga eraser. Na-try nyo ba? Na-try ko kasi batuhin ng eraser, ng chalk. Na-try ko din batuhin ng chalk. Ayan. Bunot. Na-try nyo ba batuhin ng bunot? So ako, hindi naman bunot. Hindi ko naman na-try yun, guys. So dito, guys, yung number 1, physical abuse. For example, yung mga corporal punishment, including sampalin, paluin,
kurutin, o kaya batuhin ng mga gamit. So, bawal na yan ngayon, guys. Kasi magkaroon ng physical injury yung mga bata or yung mga students natin. Magkakaroon ng mga sugat, ayan, pasa, fractures. Ayan, bawal na po yan ngayon. Dati pwede, pero ngayon, bawal na. Dati pwede kahit batuhin ka ng ano guys, ng bunot. Sandal, ayan o, binato ng sandal. Binato ng bangko. Grabe naman, upuan talaga. Batuhin ng bato. Grabe naman guys. Grabe noon, 'di ba? Ganon dati. Pero yung results, 'di ba? Yung outcome, ayan, disiplinado yung mga ano, mga students dati. Hindi katulad ngayon. Okay, number two, psychological or emotional abuse. So, yung mga verbal abuse, guys, yung mga dati sinisigawan, ayan, minumura, may mga demeaning languages, insults, ayan, belittling, at saka humiliation, 'di ba? Na-try ko yan, guys. Alam nyo ba, nung college ako, sinabihan ako ng ano, ng prof ko na bobo. Bobo, guys. So, bawal yun. Bawal yun, guys, ha? So, next, yung bullying and peer abuse naman, yung allowing or failing to address bullying incidents among your students. So, pinabayaan mo lang may ano na, may sinasapak na sa likod, may binubuli na, okay lang yan, ganyan naman, ganyan din dati eh. Pinapabayaan lang namin. Pinapabayaan lang naman ako ng teacher noon. Ganun. So, bawal yun guys. Kailangan natin i-address yung mga bullying incidents sa students natin. Lalo na yung kung direct involvement talaga ng teachers, mas lalong bawal na bawal, di ba? Okay. Next naman, number four, sexual abuse or exploitation. Any inappropriate touching. Ayan, yung pag-touch natin, so maging aware tayo, mga gestures natin, yung actions natin. Number five, neglect of duty. So ano, failing to provide appropriate supervision. Pinabayaan mo lang dyan leading to harm or accidents. Inignore mo lang, hindi ka nag-report na may nangyaring ano, may nangyari na pala sa student. Ayan. Next, yung number six, degrading punishment. Yung mga humiliating form of discipline. For example, yung mga papatayuin mo sa harap ng blackboard. 'Di ba? Dati ganun, papatayuin ka sa harap, tapos mag-squat ka, tapos magkaroon ng books yung kamay mo. So, may mga ganun. Dati na ganyan din ako, pinatayo din ako sa harap. Next naman, number seven, exposure to harmful situations. For example, yung mga unsafe na environment or situation, may mga unsafe na ano diyan na tawag dito, may mga hazardous classroom or may mga things, objects diyan na maka sakit, maka disgrasya sa mga student. Meron kayong live wire diyan, no? May chainsaw, may baril. Okay, bawal yun guys sa classroom natin, di ba? O kaya yung mga unsafe extracurricular activities, ganun, maligo sa dagat, tapos maraming hindi marunong lumangoy, o kaya mag-explore sa gubat, tapos may mga ahas, so bawal din yun. Okay, number eight, denial of rights. So, for example, hindi mo pinakain yung student kasi kailangan mo munang tapusin yung activity na to bawal ka mag-lunch pag hindi mo to natapos. Sa mga ganon, bawal yun guys kasi yung basic needs niya, yung food, ayan. So, hindi mo siya pinakain. Number nine, last guys, number nine, retaliation or intimidation. Ito guys, yung ano, um, yung kunyari, in-intimidate mo yung students mo. Sabi mo sa kanya, pag hindi mo ginawa tong activity na to, pag hindi mo to ginawa, papatayin kita. So guys, bawal yung ganon. Bawal mo intimidate, mag-threat, bawal yan, okay? Okay, next question na tayo, number three. Tinakot? Tinakot mo yung estudyante? Next po, number four pala. Number four na pala tayo. Sir JM Cortez, pang DepEd lang po ba ito? Di kasama ang higher education? Pwede po ito sa mga education students po. Education students, pwede po ito. Advanced review.
For let po ito. Licensure examination for teachers. Ayan, ayan. Yung batas, ano po yun? Part po yun sa ano guys, sa let review. Yung child protection policy. A, 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 A. Ayan. Wala na bang ibang mag-answer? Sure na ba kayo sa letter A? Sure na ba? Okay, number 4. If you afraid to stand out from the crowd, even though you believe your viewpoint is correct, you are far from being A, existentialist, B, pragmatist, D, utilitarianist, D, rationalist. Ayan, afraid to stand out. Malayo ka sa Okay, tanggalin na natin dyan guys si letter B, pragmatist. Kasi yung pragmatist po, yan yung nagfo-focus lang sa practicality and what works best in a situation. Yung utilitarianist naman, yan yung for the greater good of all. 'Di ba? Prioritize niya na yung overall happiness. Ayan. Yung letter D naman, rationalist, yan yung nag-relies yan sa logic at saka reasoning. Dito guys, ang answer natin, existentialist. Letter A ang tamang sagot. Kasi existentialist guys, for individual freedom, originality, authenticity, ayan, courage to stand by one's belief, ayan po, kahit na in the face of societal opposition, marunong kang panindigan yung paniniwala mo. So kayo guys, meron ba kayong paninindigan sa mga sagot ninyo? Kasi yung iba guys, na nagpapalit sila ng sagot. Nagpapalit sila ng sagot. So dapat may paninindigan kayo guys lalo na sa board exam. Kasi mas okay talaga na walang erasure. Ako noon sa Gen Ed, may mga ano ako guys, yung natakot ako mag-erase, pero alam ko talaga na mali yung answer ko guys. Pero natakot ako mag-erase, so ang ginawa ko, hindi ko in-erase. Tapos pagdating sa Prof Ed noon, nag-erase na ako. Kasi feeling ko baka sayang yung baka sayang to, baka points din. So ayun, sayang, sana ano, mas maganda daw talaga na hindi ka mag-erase. Okay? Ayan, next question na po tayo, number 5. D, C, D, 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 B, C, D. Okay. Ayaw niya ng letter A, no? Kasi answer na kanina. Okay, number 5. Why are you copying notes on the board if you already have a book with you? This is an example of meron ka ng libro, bakit ka pa nagsusulat? Bakit mo pa sinusulat yung nasa board? Bakit mo pa sinusulat? Okay? Guys, tanggal na dyan syempre yung existentialism. Yung rationalist naman, yung rationalism, tanggal na din siya dyan kasi yun yung reason at saka logical thinking. Tapos yung utilitarianism, tanggal na rin. Kasi yun yung actions to maximize overall happiness or utility. Okay? Answer natin, pragmatism. Kasi guys, practical, 'di ba? Practical application of ideas at saka usefulness of actions in achieving desired outcomes. Dito kasi sabi niya, bakit mo pa isusulat? Pwede, meron ka namang libro, 'di ba? Sayang lang yung time mo, yung energy mo na magsulat. Practical siya, guys. So, pragmatism. Okay, next question, number 6. Super Janine. Okay, second year college pa ako pero andito na ako. Ha ha ha, nakakatakot. Matakot ka na. Charis. Kasi ako no, naniniwala ako na yung kaunting takot talaga, hindi yung sobrang takot na takot. Yung kaunting takot talaga, yun yung magpupush sa'yo na mas galingan mo pa, na mas magpursigi ka, ganun. Guys, so normal lang yan. Mas maganda yung may takot ka kaysa yung super confident ka. Okay?
Number six, which of the following is not an advantage of distance learning? Ano yung hindi advantage, guys, ng distance learning? So, iba-iba na naman ang sagot nila dito. A, B, D, A, B, D. Ayaw nyo ng letter C? Sure na ba kayo dyan? Bakit may letter V? Bakit may letter V? A, B, D, A, B, D. Okay. C, ayan, may nag-C na. Okay, sure na ba kayo? May paninindigan ba tayo sa sagot natin? Guys, ang keyword not advantage of distance learning. Tricky, tricky to siya. Tricky po siya, no? Okay, ayan na ba yun? Napindot ko. Program options. Agay, napindot ko kasi. Sorry guys. So, ayan, ano natin, i-discuss natin yung iba. Bakit hindi sila yung tamang sagot? Yung convenience kasi, 'di ba nga advantage 'yan ng distance learning. Siyempre nasa bahay lang tayo man. Pag sinabi kasi nating distance learning, guys, 'yan yung form of education na yung teachers at saka yung students nag-engage sila sa learning without being physically present sa same location. Ibig sabihin, pwede siya sa bahay, pwede siya sa ibang lugar, pero nagle-learn ka pa rin, like yung mga online class, ayan, ah, part yun ng distance learning, pati yung mga modules, ayan, distance learning din yan, guys. So, convenient siya, di ba? So, advantage yan. Yung flexibility, syempre advantage din kasi yung distance learning, inaalaw niya nga yung mga students na mag-study sila at their own pace at saka or at their own schedule. Ayan. Ayan, guys. So, it's either letter B or letter D. So, answer po natin letter B. Kasi yung letter D, guys, yung feedback, although makapag-provide pa rin yan kasi sa distance learning through technologies. Like yung mga ano, guys, virtual classrooms, video conferencing, kasi nasa 21st century naman tayo, guys, di ba? So, may mga technologies na tayo. So, makapagbigay pa rin ng feedback yan sa mga students. For example, sa message, email, ayan. So, ang answer datin dito, program options. Kasi when we say program options, yan po yung mga ano guys, yung mga um, tawag dito, yung mga program for fields na required yung mga hands-on experience. For example, yung mga medicine, automotive repair, yung mga ganon, yung mga vocational or lab-intensive courses. So, magawa mo ba yan pag distance learning, guys? Magawa mo ba yan? Siyempre hindi, 'di ba? Kasi ano, guys, wala ka dun sa location, walang practical training at saka yung physical facilities na kailangan mo. So, hindi pwede, 'di ba? Hindi mo pwedeng online class yung ano guys, yung medicine. Ano 'yon, yung kunyari yung anatomy tapos yung cadaver, 'di ba? Ano, ipadala na lang sa bahay mo? Ipadala sa bahay parang ano no, Shopee na lang. Parang Shopee lang. So hindi no, hindi siya pwede. Sige, next question na po tayo, number 7 po. Live po ito, Ma'am Gian Shopee TikTok Shop. Live po ito. Letter D, 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 D. Ayan. So number 7, can parents transfer their responsibility to educate their children to school, especially if they are illiterate? Di sila marunong magsulat, magbasa, guys. Answer natin, ay, ano ba yan? Answer natin, letter D. No parents have the primary responsibility to educate their children, guys. Kasi sila pa rin yung mag-instill ng values at saka discipline at saka yung foundational learning. Ayan, regardless of their literacy level. Kahit na hindi sila marunong magbasa, sila pa rin yung ano, yung primary na responsible po diyan sa pag-educate ng pag-educate ng children po nila. Okay? So next question po, number 8. Teacher Lawrence Diola, thank you po sa ano ito?
Heart by Candy, ayan. Candy at saka Sir Franz, thank you po sa roses. Letter D, B, D, B, A. Ayan, nag-iba-iba na naman po sila. Letter C, ayaw nyo ba? Which of the following aligns with equitable access to education but may compromise quality? Guys, equitable access to education. Ibig sabihin lahat pwedeng maka-access doon sa education pero it may compromise quality. Pwedeng hindi niya maibigay yung talagang quality education, guys. So, ang answer natin, open admission. Kasi, inaalaw niya na maraming students yung makapasok doon. Pero, regardless, kahit sa prior academic performance nila, pwede sila makapag-enroll doon. So, nako-compromise niya yung quality of education kasi may mga potential challenges doon like overcrowd classrooms kasi sobrang daming students man. Tapos yung malimit din, maging limited din yung resources kasi sobrang dami nga ng students, guys. So, answer dito, letter B, open admission. Yung selective retention of students, pinaprioritize niya yung quality by retaining only high-performing students, pero hindi siya naka-align sa equitable access. Yung program accreditation naman ensures na yung quality by setting and maintaining standards, pero hindi niya, again, ina-address yung, uh, does not address access directly. Okay? Tapos yung letter D, deregulated tuition fee hike. So, nire-reduce niya yung access to education by making it less affordable, of course. Okay, next question po tayo, number 9. Number 9. A, D, B, D. Ayan. Iba-iba po ulit sila. Number 9, Teacher Bea asked this question. What conclusion can you draw based on your observation? Nobody raised a hand. So she asked another question. Ba- sorry. Based on what you observe, what can you now say about the action of plants to light? Which strategy did Teacher Bea use? A. Redirecting. B. Probing. C. Repeating. D. Rephrasing. Guys, ang answer po dito ay letter D, rephrasing. Ni-rephrase niya lang po yung question. Pero parehas pa din yung intent. Okay? Ni-rephrase lang, ginawa niya lang na mas clearer, mas malinaw, at saka mas madaling maintindihan ng students niya. Yung ano guys, yung redirecting, for example, si teacher, tumawag siya ng students, Maria, what is the capital of France? Sabi niya. Sabi ni Maria, I'm not sure. Tapos sabi ni teacher, okay, John, can you help Maria? So, redirect niya yung question na hindi masagutan ng student sa isa pang student. Yun po yung redirecting. Yung probing naman, yung may mga follow-up questions si teacher na nag-encourage siya ng deeper thinking or clarification. Yung repeating naman, inulit lang yung question. Okay? So, answer natin dito, rephrasing. Next question po, number 10. Last question po natin, guys. Last question, pa-comment ng answers natin. May mga chat GPT rephrase. O, di ba? Nire-rephrase, ginagawang malinaw para madaling maintindihan. Ayan. So, gamit na gamit, guys, si chat GPT pag ganyan. Pag may hindi kayo maintindihan, ipa-rephrase nyo lang sa kanya, di ba? Okay, number 10, C, 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 C. Ayan, basic lang to, oh. Ang dami nakatama. Number 10, what is Charlie Cooley's concept of the looking glass self? And looking glass self. Diretso na tayo sa sagot, guys.
Ayan, it's letter C. It is how I perceive myself through the eyes of others. Yung letter A, B, D, hindi po yan yung tamang sagot. Kasi halimbawa guys ng looking glass self, no? Yan yung ano, yung, ito yung ano natin, wait lang. Ayan. Key steps natin. First, imagining how we appear to others. So, for example, iniisip ni Ana, kunyari, example lang to guys ha, iniisip ni Ana kung paano siya nakikita ng iba. So, iniisip niya paano siya nakikita ng iba. So, ang nasa isip ni Ana, baka iniisip nila na nakakainip ako kausap. Tapos number two, interpreting their reactions. So, binibigyan niya ng kahulugan yung mga reaction ng iba. So, iniisip ni Ana, tahimik sila tuwing nagsasalita ako eh. Baka hindi nila gusto ang sinasabi ko. So, guys, yung last, ayan, yung last, developing self-feelings. Ito na yung nakabuo na si Ana ng damdamin tungkol sa sarili niya. Naging mahiyain na siya, guys. Naging mahiyain na siya tapos inisip niya na baka hindi siya hindi kasi siya magaling makipag-usap. Ayun, guys. So, answer natin again dito kay Looking Glass Self. It is how I perceive myself through the eyes of others. Okay, guys, pa-comment na answers natin. Ay, pa-comment ng scores natin. Comment your score. Ilan yung nakuha nyo, guys? 7/10. Ang galing. Taas po. Ayan. 9/10. Wow. 10/10. O yan. Sana maraming maging top notchers dito sa March 23, 2025. Ayan, malapit na guys. Okay, nakabahan na ba kayo? So, magdasal kayo ng marami ha. Tsaka mag-review ng ano, ng um, sipag at tiyaga. Ayan, may bunga po talaga yan. Maraming salamat. Ayan, sa susunod po ulit. I-upload ko to guys. I-upload ko.